pumunta sa CapCut na apps, tapos i-click ng new video. Hi everyone! Welcome sa aking YouTube channel. Nais ko pong magpakilala. Ako po si Conrad Rex Mancito, at kung napadaan ka sa video na to, just put steady, lalong-lalo na kung baguhan pa ang yung YouTube channel. So, nandito tayo ngayon. Meron pa akong tutorial kung paano, meron pa akong listahan dito kung paano mag-edit using CapCut na walang copyright music or video background sa YouTube channel mo. So makinig. Una kong nilagay sa aking listahan is huwag maniwala sa no copyright music sa video na nirecommend. So lalong-lalo na kung baguhan pa ang ating YouTube channel is huwag tayo basta-basta maniwala sa mga no copyrighted music video na pinopost sa YouTube channel. Anytime, pwede ka pa rin magka-copyright claims kasi naranasan ko na yan, ginamit ko, but in 24 hours, nagkaroon din ng copyright claims, music, video background, ang aking YouTube channel. So, wag basta-basta maniwala sa mga nakikita nyo post online sa YouTube na nag-recommend ng mga no copyrighted music. Mas mainam na ikaw mismo ang gumawa ng yung quality content, original content. Mas naintindihan ko naman na gumagamit tayo ng mga audio or sound effects sa ating YouTube channel para mas mayroon siyang quality ng ating video. Yes, isa po ako sa mga gumagamit ng mga music background. Sa video na to, may matutunan ka para maiwasan ang mga copyright claims music sa YouTube. So, pangalawa natin is yung experience ko na gumagamit ng mga audio. Of course, naranasan ko na yan na magkaroon ng mga music, copyright music. At lagi po natin iiwasan na ganitong logo. Yung mga logo or signs na limited signs katulad nito, at yung black na signs na ipinahatid ni YouTube. So which is mas mainam na i-delete mo ang yung video at i-research mo or i-re-edit mo ulit, then re-upload to your YouTube channel. Huwag mong hayaan steady yan siya sa YouTube channel mo, or baka pagdating ng monetization day or i-monetize mo na yung channel mo, hindi ka maka-monetize kasi naharangan sa video na naka-black or video na limited copyright sa inyong YouTube channel. Mas mainam na original video content ang ginawa mo. At alam ko naman na gumagamit tayo ng video quality, so it's better na sundin ang ganitong payo. Pero it's 99.9%. Hindi ko sinasabi na 100% talaga na hindi ka magkaroon ng copyright claims. Pero makatulong siya sa iyo na maiwasan yung copyright claims sa iyong YouTube channel. Kasi yan yung tekniko, yan ang ginagawa ko na hindi ako magkaroon ng copyright. Kasi paggamit ng music is very beautiful. Yung mga sound effects, maganda yon sa YouTube channel. Makadagdag points yon. Interesting video sa yung YouTube channel. So ganito lang yan guys. Halimbawa, kumuha ka ng music or i-post mo sa yung YouTube channel. Sige, mag-notify si YouTube na copyright yung music. I-re-edit mo. Ibahin mo lang yung genre, music, and yung voice quality nung komenta. So, hindi na natin patagalin guys. Narito po ang isa sa mga halimbawa na hindi ka magkaroon ng copyright music video background. Just watch this video. Pumunta sa CapCut na apps, tapos i-click ng new video. Hanapin yung audio or music video na gusto mong hanapin. Halimbawa na lang ito, Ella Gerald. Pagkatapos add, at hanapin ang
audio effects. So mga audio effects, maraming mga options. Merong old phone, school, PA, deep, or kahit anong pang free na pwede mong gamitin. Pwede mo ding i-adjust yung video gamit ang speed, high or low speed. At least man lang hindi makapiright ang yung video na gusto mong gamitin or background music na gusto mong gamitin sa iyong pag-vlog, na mas maiwasan yung copyright music video na iyong gagamitin, lalong-lalo na kung baguhan ka pa or new YouTube channel ka pa. Yan, maraming mga options na pwedeng hanapin sa CapCut. Hope may natutunan ka sa aking video na to. Pa-subscribe na din po ng aking YouTube channel. Maraming salamat. Thank you.